Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nanonood po ng aking mga vlogs at doon po sa mga nagbigay po sa akin ng mga pasalubong kanina na dahil po sa ako ay yun nga, dumaan po ako sa pagkakasakit, tumaas ang aking blood sugar, tumaas ang aking blood pressure, pati yung creatinine ko medyo tumaas, pati yung aking fatty liver. Marami yun, 4 po yun. Sabay-sabay na pinagdaanan po ng inyong lingkod yan. At sa loob naman po ng 1 buwan na pagdadiet ko po, ay halos na ayos naman na lahat. Yung blood sugar ko nga lang po ay nasa 160 pa, kailangang pababain pa natin. Kaya po ako po may mga iniinom na mga herbal, kasama na rin po yung gamot na ibinigay po sa akin ng aking doktor, si Dr. Aldrich Culiao. Dito po, sikat na sikat po yan. Dito po sa Cainta. Ngayon, meron pong mga nagbigay sa akin ng pasalubong kanina. At si Sir Jesse Paragas, pinadalan po ako ng pusit. Hindi naman bawal sa akin ng pusit, basta kaunting pusit lang ang kakainin natin dahil ito po ay maalat. So kaaway din to ng kidney. Sir Jesse Paragas, okay po ito, hindi ko tatanggihan to dahil masarap na masarap po ito, lalo na kapag inihaw na natin o kaya i-deep fried mo, ipa-fried mo talaga at maging malutong. Salamat po dito sa padala niyo pong pusit. Ngayon po, meron din pong ipinadala sa akin kanina, dala-dala po mismo nung mag-asawa po, si Sir Florante Valdez. Valdez po pala kayo, hindi nyo po nabanggit sa akin kanina. Meron po ako mga kamag-anak na Valdez din po dyan sa Ilocos at dito po sa Baguio City. Ngayon, ang dala po ni Sir Florante Valdez sa akin, binigay niya sa akin, ito, iniinom ko na. Ito pong turmeric. Pakita mo nga, ito, Delpas Turmeric, 12-in-1 herbal powder drink, ginger and turmeric. Ito, sarap, iniinom ko na po. At sa turmeric nga lang po, kailangan pag ininom nyo yan, kailangan bubudburan nyo rin ng pamintang durog para talagang effective po siya. Pinadalan niya rin po ako ng tableya. Nasaan yung tableya? Ito yata yun, no? Ayan, tableya de cacao. Pati ito. Yun din, tableya de cacao. At yung dark chocolate, ito. Pwede po kasi ito sa mga tumataas ang sugar kasi ito po ay 70% na kakao. Yung tsokolate po na ito. Tapos, may ipinadala rin po siya sa akin ito. Chicharon back fat. Ayan. Hindi naman po ito bawal, lalong-lalo na kung nag-low fat diet po kayo, no? Kasi nga po, ako naman ay hindi naman mataas ang aking cholesterol, hindi rin mataas ang aking triglyceride. Kaya paunti-unti ay pwede rin po ito. Basta ako po, hindi na po ako nagra-rise. Kaya po mabilis na bumagsak ang timbang ko, 6 na kilo sa loob ng 1 buwan. Kasama po yung exercise doon araw-araw. 1 hour po ako doon sa treadmill. Nakaka 10,000 steps po ako, walking lang. Kaya talagang pawis na pawis. Kaya mabilis pong bumaba ang timbang ko. Hindi na ako umiinom ng kape na 3-in-1. Hindi na rin ako umiinom ng mga soft drinks. Lahat po yan, pati yung rice. Tanggalin nyo na po yan, lalong-lalo na doon sa mga pre-diabetic at doon sa mga may diabetes na mismo. Tanggalin nyo na muna yung rice kasi talagang napakataas po ng sugar content niyan, pati yung calorie, pati yung carbo. Lahat po yan ay nako-convert doon. Para kung gusto nyo talagang mapanatili na yung inyong blood sugar ay nasa tamang level, tamang antas, alisin nyo muna po yan. Lahat na nagkokos po yan. At mararamdaman nyo po yung mabilis na ginhawa kapag sinunod nyo yung mga dapat nyong sundin dahil kailangan po talaga ng disiplina. Muli po, Sir Jesse Paragas, doon sa pusit, salamat po. Sir Florante Valdez, doon sa turmeric, sa dark chocolate, sa tableya, at saka dito po sa chicharon na padala nyo po sa akin. Basta lagi nyo pong tatandaan, mga kapatid, ingatan natin ng ating health. Alam nyo po, sa totoo lang, noong araw, bakit marami ang diabetic patient, marami ang nagdadialysis. Kasi po noong araw, mga kapatid, unahin ko lang to bago ko basahin yung mga comments ng mga subscribers po ni Autorans. Noong araw, nung wala pang mga cellphone, wala pang internet, wala pang YouTube, FB, halos lahat ng tao, kung ano lang yung kainin nila, kain lang ng kain kasi masarap kumain eh. Lalong-lalo na yung mga nasa probinsya na talagang mura lang ang bigas, mura lang ang kanin doon at ang sasarapan ng mga bigas doon, talaga nakakarami sila ng kanin. Di ba? Isa yan sa nagpapataas talaga ng sugar. Tapos samahan mo pa ng soft drinks, di ba? Lalong-lalo na nung araw,
Madalas ang commercial ng soft drinks, di ba, pagalingan, o Coke, Ads Life, o nagdadagdag pa doon ng buhay, Pepsi Cola, lahat. May mga commercial yan, pero ngayon pansinin nyo, halos wala na silang commercial. Pansinin nyo po yan. Ngayon, kain, inom, walang diet, walang control, kaya mapapansin mo na lang, may sakit na. Kapag tumaas na yung blood sugar, may hilo, tumataas na yung BP, saka pa lang magkakaroon ng blood chem, ayun na, malalaman na mataas na yung blood sugar. Yun nga po yung nangyari sa akin. Pero noon naman kasi, nung nasa GMA pa ako, every year kasi, ay meron kaming yung check-up, no? Meron kaming yearly check-up at pag hindi namin naipasa, yung mga dapat ipasa doon, hindi kami makakapag-renew ng kontrata. Since matagal na akong wala sa GMA, nag-retire na po tayo dyan, kaya po napabayaan ko din yung aking health, hindi ako nakapagpa-check-up, kaya po tumaas yung aking blood sugar. Ngayon, balikan ko po yung sinasabi ko. Kaya maraming nagkakasakit nung araw, hindi kasi nila alam na bawal pala ito, bawal pala yung sobrang dami ng rice, bawal pala yung mangga, bawal pala yung pinya dahil mayaman yan sa potassium, mayaman yan sa sugar, yung maraming mga pagkain na yan. Yung pala pre-diabetic ka na, yung pala mataas na yung sugar mo. Kain ka pa ng kain ng lahat ng bawal, kaya yun, boom, magsushoot na lang. Pero ngayon mga kapatid, experience ko to, i-share ko lamang po sa inyo. Nung ako ay na-diagnose na nag-207 po yung aking blood sugar, so sinabi ng mga doktor ko yung anong dapat gawin, exercise, medicine, and discipline. Kasama po yun. At yung kailangan, yung mga bawal, wag mong gagawin, wag mong kakainin. So sinunod ko yun. Kaya habang ako ay nagda-diet, ako naman ay nagse-search, ano ba yung pwede kong kainin? Lalong-lalo na sa prutas. Ang alam ng iba na yung mga prutas na kapag ka nagkasakit ka, ay dadalan ka ng saging, dadalan ka ng pinya, dadalan ka ng mga prutas na matatamis, ubas, grapes. Habang ikaw ay may sakit, ikaw naman, nung panahon na yun na sinasabi ko nung araw na wala pang internet, ikaw naman, kakain ka ng grapes. Tapos, maya-maya, kakain ka pa ng mango, yung hinog. Tapos, mayroong pang pinya. Ang dami pa ng mga sweets na ipapadala sa'yo, yung pala, yun ang nagkukos ng problema. Kaya ngayon, marami na rin pong nakakaiwas sa ganyang mga sakit. Dahil nga po, dapat ang gagawin nyo, maging mapanuri lang din po tayo doon sa mga kinakain natin at malalaman nyo sa YouTube kung ano yung makakatulong sa atin para makaiwas tayo sa mga karamdaman. Para makaiwas tayo na lalo pang magkaroon ng problema ang ating katawan dahil nakakain natin yung mga bawal. Naku mga kapatid, ang dami kong herbal dito. Ayoko na lamang ipakita sa inyo, pero itong isang herbal na to nakatulong sa akin. To. Yan, no? Yung 1 month na pag-take ko nitong herbal na to, pag check up ko nung Monday, nako, ang creatinine ko, yung normal, mababa pa ako doon sa normal. So, ibig sabihin, pasadong-pasado yung kreya ko. Sabi naman kasi ng doktor ko, kapag talagang tumataas ang blood sugar, sumasabay din yung kreya na tumataas din dahil nga nahihirapan yung kidney natin. Kaya nag-take ako nitong herbal na to, nakikita ko lang yan sa FB, wala namang masama, mura lang, tinake ko everyday, ilang drops lang, tapos more fluids, no? Dapat hydrated ako. Ngayon, okay na yung creatinine ko. Ibig sabihin, para tayo ay makaligtas sa maraming mga problema sa karamdaman natin at mapaganda ang ating health, tayo mismo ang maghahanap ng solusyon hanggat hindi pa tayo nandoon sa mga malala or matindi ng karamdaman. Kaya malaki ang tulong ng social media, malaki ang tulong ng internet, pati ang YouTube, para po makaiwas tayo doon sa mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan. Kadalasan po dyan, ayun nga pong mga kinakain natin. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-exercise, huwag niyo rin kalimutan na uminom ng inyong gamot habang kayo ay nandoon sa medication period. Kasi kung halimbawa, marireverse mo naman yung diabetes mo or yung pag-high blood mo, kaya nga po ako na-check up dahil ang taas ng BP ko, 150/100, 150/110. Sabi ng doktor ko, bakit ganyan? Hindi bumababa. Napalitan na yung maintenance ko. No? Itinaas na, hindi pa rin bumababa. Kaya ako nag-blood chem. At nung nag-blood chem nga ako, nakita, mataas na pala yung sugar ko, 207 na. Yun ngayon ang nagkokos, bakit tumataas din ang aking blood pressure. So yun muna mga kapatid, dapat tayo mismo ang magkaroon ng disiplina sa sarili nating katawan. Yung mga bawal, wag nating gagawin. At nandiyan ang internet
nandiyan ang YouTube para malaman nyo kung ano yung mga pagkain na pwede mong kainin at kung ano yung mga pagkain na kapag ka nasobrahan ka, magkokos yan ng maraming problema. Medyo napahaba yung aking introduction kasi nagpapasalamat ako doon sa mga nagbigay nga po ng mga pasalubong sa akin kanina. At dahil nga po sa very well na po ang inyong lingkod ngayon, kaya po nakukuha na nating gumiti ng magandang ngiti. Ngayon, ito po yung tanong ni Ruben Sanchez. Ang sabi po niya, Sir Ranz, ano magiging problema sa makina kung may oil leaks sa exhaust manifold? Maraming salamat, Sir Ranz. Ganun, mga kapatid, kung meron kayong nakikitang oil leaks doon sa exhaust, yung exhaust, yun yung papunta sa tambucho, papunta doon sa muffler mo. So, yung manifold na yon, yung nakakabit sa engine, sa gilid, merong intake dito sa kabila. Minsan, halos magkapatong sila sa ibabaw, depende sa design ng cylinder head. Yung exhaust, yun yung medyo parang kalawangin ng konti na bakal. Yung tinatawag na cast iron, no? Pag may nakita kang leak ng langis doon, hindi magandang senyalis yun. Ibig sabihin nun, mayroong langis na pumupunta sa piston mo na kapag ka bumukas ngayon yung mga exhaust valve, itinatapon niya doon. So, saan pwedeng manggaling yung langis na yun? Pwedeng manggaling yun doon sa ibabaw kung sira yung valve seal mo, nahuhulog ngayon doon sa cylinder. Kaya pagka every time na mag-e-exhaust yung makina, yung magpapalabas na siya ng usok, ng tambucho, papunta sa tambucho, yung exhaust stroke, sumasama ngayon yung langis na yon. So pwede rin yun, galing naman dito sa piston ring, sa gilid, umaakyat doon sa ibabaw ng piston, pumapasok doon sa cylinder, kaya hindi po yun magandang senyalis. Darating ang panahon, lalakas yung usok, magkakaroon na ng usok na puti yan doon sa inyong tambucho dahil dumadami na yung langis na naiipon doon sa cylinder na kapag nagkakaroon ng combustion, nasusunog din yung langis na yon kaya umuusok ng puti. Kaya kung meron kayong makikita, tulad sabi ni Ruben Sanchez, kung makikita nyo po yung oil leaks na yan sa exhaust manifold, ipaayos nyo na po kagad yan kasi unang-una, sumusunog ka ng langis, sayang. Kaya magiging malakas ka sa langis. At hindi rin magiging maganda ang combustion, kaya makakabawas din po yun ng power. Okay po, Sir Ruben Sanchez, yan po yung tanong nyo. Sana po nasagot ko po ng maayos. Ang susunod naman po na tanong ay mula po kay Eric08B. Sir Otto Ranz, masugid nyo po akong taga-subaybay. Tanong lang po, gaano katagal mag-warm up ng makina bago ma-drive? Sana masagot. Yan. Alam nyo po, Sir Eric, kung ang sasakyan mo ay modelong sasakyan na, o sabihin na natin naka-EFI ka na, yung mga naka-electronics na sasakyan, hindi mo kailangan ng matagal na warm-up yan. 5 minutes, matagal na yon. Kung ikaw ay nasa mga malalamig na lugar, nandiyan ka sa Baguio o dito sa Tanay, no, nasa mga bundok, yan, medyo pagtagalin mo ng 5 minutes. Sapat na yon. Kasi itong mga bagong sasakyan ngayon, yung design din talaga nung kanyang cooling system, kapag po in-start mo sa umaga, yung thermostat valve po niya, nakasara yan. Kaya ngayon, yung natitirang kaunting tubig doon sa block mo, hindi yun pumupunta sa radiator. Ano na siya doon, naka-contain na siya doon, hanggat hindi bumubukas yung thermostat valve, ay mag-iinit siya ngayon na mabilis doon. Kasi sobrang init ng makina eh. Nagkukonbust yan doon sa cylinder eh. Yung init na yon sa madaling panahon, sapat na sapat yon para mapainit talaga yung makina mo. Hindi mo kailangan magpa-warm up ng 30 minutes. Sobrang tagal na nun. Sayang ang gasolina, sayang ang diesel. Kaya po, 5 minuto sapat na yon. Pero kung nandito ka naman sa lugar na medyo hindi naman talaga malamig, dito sa Metro Manila, 2 minutes nga, pwede na yun eh. Kasi yung biyahe mo naman, hindi mo naman yan bibiritin din kagad. Makatakbo ka lang ng kaunti, dagdag na init ulit yon sa makina mo dahil nga yung thermostat valve mo ay nakasara. Ngayon, ito ang problema. Yung iba tinatanggal yung thermostat valve na yan. At yun ngayon ang magkokos kung bakit ang makina mo ay hindi umiinit ng mabilis kapag tinanggal mo yung thermostat valve. Yung iba naman, naglalagay ng additional na auxiliary fan, nakarekta. Pag susi mo pa lang, no, pinalalamig niya na ngayon yung radiator mo, pero kung meron ka namang thermostat valve, walang problema yon. Kaya lang, kapag gumana yung thermostat valve mo, bumukas na yon, masyadong malamig yung nandoon sa radiator dahil pinalalamig na kagad nung auxiliary fan mo na nakarekta, kaya medyo
tatagal din yung sanang operating temperature, yung standard operating temperature na nakadesign doon sa engine mo. Kaya kadalasan, yung mga merong ganyang problema, tinatanggal yung thermostat valve, naglalagay ng nakarektang auxiliary fan, kapag ka malamig, nanginginig ang makina dahil nga yung kanya ng mga electronic coolant temperature sensor ay hindi kaagad nag-activate dahil nga malamig pa yung nasa-sense niyang tubig doon mismo sa radiator, doon sa coolant. Doon kasi halos nakatabihan. Kaya wag niyo pong gagawin na tanggalin ng inyong thermostat valve, wag niyo rin gagawin na magrekta kayo ng auxiliary fan dahil makakasira yun doon sa design ng inyong makina. Na kailangan sa certain period of time, uminit kagad siya para ma-warm up kagad yung engine, para yung langis na medyo lumapot ng konti dahil sa sobrang lamig, mabilis din niyang mapapalabnaw dahil doon sa init na ibibigay ng makina dahil nga nakasara yung valve, yung thermostat valve at yung kaunting tubig or coolant na nandun sa engine, hindi siya magsisirculate doon sa radiator. Kaya mabilis pong uminit yun. Okay, Sir Eric, yan po yung sagot ko sa tanong nyo. Sana po ay naging maliwanag po sa inyo. Ngayon, nasusunod po na tanong na sasagutin ko ay galing naman po kay Nerlist TV. Sir Rands, magandang oras po sa inyo. Ayan. Ako po ay magtatanong sa inyo kung magkano po ba ang transmission ng 2010 Fortuner. Siguro brand new ang gusto niyang itanong. Sana po ay masagot niyo po at nang ako po ay makapag-ipon ng pangbili kung sakali. Kaya po gusto ko malaman mula po sa inyo dahil po sa inyong malawak na kaalaman at pulidong trabaho. Maraming salamat po sa inyo. Sir Ner, 2010 model ang inyo pong Fortuner. Outdated na. 2025 na po ngayon. Malamang wala ka nang mabibili na brand new na transmission ng iyong Fortuner. Yung mga modelo, katulad po nung Fortuner, nung doktor na nagpagawa po sa amin, bumili na lang po siya ng brand new at iyon po ay umabot ng 300,000. Yung transmission niya. Napakamahal. Palibasa, meron na mga pera yung si Doc Aylmer, kaya po nabili niya yon. Pero kung surplus naman, nagre-range po ang mga surplus na transmission mga 90 to 95,000. Surplus yun. Hindi ka sigurado doon. Kaya kung ako sa inyo, hindi mo kailangan bumili. Pumunta kayo dito sa Autorans at i-rebuild po natin yan bago lahat ang ilalagay natin doon sa loob at sigurado parang bago ngayon ang inyong magiging transmission. Mga kapatid, ito na po yung huling comment na sasagutin ko. Ito po ay mula kay Pilipini Channel. Aral mula sa isang mechanic, bend the law pa more, kaya tuloy hindi na mapatino ang common rail. Sa batas pa kaya? 2025 politicians nga naman, dinaig pa ng mechanic. Hindi naman po. Hindi ko naman po dinaig yung nagsabi po nung bend the law po na yon. Meron siyang nasa isip niya, at the back of his mind, meron siyang nasa isip niya na gusto niyang iparating sa mga tao. Alam mo naman, politiko, di ba? Na gusto niyang pumogi sa mga tao, na parang gusto niya na yung mga ninakaw, ibalik. Parang ganun. Kaya alam, may batas eh. Hindi po tayo pwedeng basta-basta gagawa ng isang bagay na sasagasaan mo yung batas. No one is above the law. Diba? Kaya hindi mo pwedeng i-bend. Kasi pag i-bend mo yan, parang may, hindi na pantay. Kasi binend mo eh. Diba? Kaya nga sa korte eh, meron nakapiring doon, tapos may dala siyang timbangan. Hindi po ako abogado, hindi ako judge, hindi ako politician, pero dahil nga kaya nakapiring yun, para walang bias. So, yung magpapasya, tinitimbang, yung dapat timbangin, yung dapat na manalo sa kaso, at hindi niya yun nakikita. Hindi pwedeng bend, kasi pag binend mo yun, hindi na yung pantay. Ganon din po sa common rail. Sa common rail, ang akala nyo, isang tubo lang siya na diretso. Yan, parang ganyan, no? Mahaba kasi yung common rail. Na-bend. Yung mga piyesa sa loob nun, mga kapatid, na napaka-complex, no, komplikado, yung mga piyesa nun, maliliit na tubo pa ulit yun na magdi-distribute ng even at precise na pressure doon sa mga injectors. So, na-bend yun, mapapakita mo na diretso mo nung ininitan mo at diniretso mo, maipapakita mo yun. Paano yung piyesa doon sa loob? Kung halimbawa, na-bend yung maliit na tubo doon na ganun, hindi mo na yun maibabalik sa dati. Magkakaroon na yun ng problema. Hindi mo nakikita, di mo naman pwedeng buksan. Kaya po, hindi po pwedeng i-diretso mo yung na-bend na. Yung mali,
hindi mo na yan maitutuwid ng another na pagkakamali. So, ibig sabihin, kailangan mong palitan yun. Kailangan mong maayos yung nasa loob. Ngayon, mga kapatid, meron akong tanong. Marami pong mga subscriber si Autorans na nandiyan po sa ibang bansa, lalo na po sa US. Madalas po ako nanonood ng mga mga post diyan sa YouTube, mga vlog sa YouTube na hinuli ng pulis. Yung isang nakatayo lang sa isang public place, hinuli siya dahil inireklamo, dahil nagpipicture-picture siya doon, hinuli siya ngayon. Tapos ang sinasabi ngayon nitong hinuli na bakit mo ako hulihin? Wala naman akong kasalanan. Anong kasalanan ko? Tapos kukunin ng pulis yung ID niya, ayaw niyang ibigay, no? Kasi wala naman siyang kasalanan. Siya daw ba ay kailangang i-detain? O wala namang masabi yung pulis na kasalanan niya, pero talagang uhulihin siya. Ipinaglalaban ngayon nitong tao na hinuhuli yung kanyang karapatan. Kasi sa US, kung talagang alam mo, yung karapatan mo, mayroong First Amendment, no? May Fourth Amendment, silang sinasabi, may Fifth Amendments, no? Yun yung kanilang pananggalang doon sa mga mapagsamantalang mga pulis na ginagawa yung mapanlamang na panguhuli. Parang binebend yung law. Kaya marami po ako napapanood na ganyan. Kaya lang hindi ko po alam yung batas po dyan sa US. Merong mga huhulihin, ikukulong, ipoposas, pagdating doon sa presinto, mga abogado pala, talagang nagpahuli na lang siguro para sila ay mahuli, yung mga airing na policeman na yan. At yun nga, yun yung mga napapanood natin sa YouTube, na ilalaban ngayon nila yung kanilang karapatan. Eh dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung ganyan din yung nangyayari. Kaya po, doon sa mga nandiyan po sa US, pwede po bang aralan niyo naman kami na kung halimbawa ako, nasa isang public place ako, nakatayo ako, eh medyo naiparada ko yung sasakyan ko, tapos may darating na pulis, eh ganun pala doon, ano? Kapag ka ikaw ay nireklamo nung kapitbahay mo, or halimbawa, meron silang hinahanap na kriminal, tapos nag-match doon sa kotse mo, huhulihin ka, kukunin yung ID mo, tatanin yung pangalan mo, eh ayaw ibigay nitong hinuhuli kasi may karapatan pala silang hindi mo kagad ibigay mga details na yon, no? Eh dito sa Pilipinas hindi ganoon eh. Pag hinuli ka, tapos ka. Nakakaagad yan. Yung mga pulis natin dito, parang hindi ganoon eh, no? Iba talaga dito. Parang bendalo nga, parang ganyan, no? Nabe-bend yung law, tapos pagdating mo doon sa presinto, anak ko, lalong magkaka-bend ng bend yan. Ang dami ko napapanood na halos karamihan, yung talagang mga pulis na maloloko ay napaparusahan. Dito sa Pilipinas, parang wala yatang ganun. Kaya sana po, sa mga nanonood po sa akin, kayo naman, ang hihingan ko ngayon ng inyong mga komento, paano po ba yung mga nangyayaring ganyan dyan, na kapag hinuli ka, kayo po ba ay naranasan nyo na yung ganyan? Nahuli na po ba kayo ng pulis at naipaglaban nyo ang inyong karapatan dahil kayo po ay mga US citizen na? Paki-comments naman po at upang maunawaan namin yung mga nangyayari po dyan. At yung po bang sinasabi ng senador na bendalo ay pwede po ba dyan sa US? Paki-comment din po yan at pakisabi nyo po kung taga saan kayo dyan sa US para naman po sa susunod na vlog ko ay mabati ko po kayo. Mga kapatid, yan po muna ang aking iiwanan sa inyo. Ingatan nyo po ang ating mga katawan. Mag-research po kayo ng inyong mga kinakain. Kung ang pakiramdam nyo, meron na kayong mataas na blood sugar o kaya nag-high blood na kayo, magpa-check up kayo sa inyong mga doktor para malaman nyo talaga kung ano ang inyo nang nararanasan sa inyong mga katawan. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.